Ganun pa rin naman, no? Tuloy-tuloy pa rin yung pangarap nating mas maisaayos ito. Pati ho yung ating mga kalsada, ating mga serbisyo. Kanina nga lang po galing tayo sa mga paaralan, naghatid tayo ng mga bags at gamit. Ito ay mula sa pondo ng mamamayan at ito ay 4 na taon na natin ginagawa sa lahat po ng daycare, kinder hanggang grade 6 ay meron silang bag. Ngayon inagahan ho natin dahil doon sa nakaraang, dati ho kasi mga September pa namin yan naibigay dahil hindi naman namin alam ilan yung mag-i-enroll. Ngayon po, dahil doon sa krisis natin, alam ko marami tayong kababayan na hirapan, kung dumaan na mga buwan, tumaas ang presyo ng krudo, marami ang nahirapan, kaya inagahan natin. Gusto natin sana bago magpasukan, maibigay na yung bag. Ang problema, saan naman natin dadalhin? Hindi naman natin kaya dalhin per bahay, kaya sa mga paaralan na ho natin dinadala ngayon. At marami na ho tayong naipamigay sa ating mga kababayan. Ilang barangay po ito? 59 barangays po kami. Malawak yung aming bayan. Meron po kaming 18 barangay na nakaharap sa dagat, sa Lamon Bay, at yung 9 na bayan ng poblasyon at yung ibang barangay po ay mga nasa kabundukan at lahat naman po ay passable ng sasakyan. 11 to 12,000 po. Hindi ko lang memorize yung amount nung binibili natin ng mga bags. Ito po ay dumaan din naman sa mga bidding at may laman po itong mga pads, coloring sa mga bata, pencil or lapis, mga ganyan. Mga una pa ho namin pinamigay, buhay pa yung mga bags eh. Hindi ho ito parang disposable. Matitibay ho ito. Nakikita nga ho namin gamit ng mga tatay. Yung iba, makikita mo yung karpintero, daladala niya pagpasok, yung bag na yun. At ang kagandaan nito, ang nakalagay lang kong pangalan dito, Gumaka. Wala akong pangalan ng politiko dahil alam niyo naman, ito'y galing sa pera ng mamamayan. Hindi naman, every year, gano'n naman ang ginagawa namin. Magagamit siya kahit saan? Oo, magagamit siya. At may pagmamalaki. Ano po, yung po namang grade 10, 11, 12, ang binibigay namin ay tumbler. Yung pong tumbler na yon para hindi na ko sila gumagamit ng mineral water bottle, so may bibigay ko kami, pero yun mga August pa. At yun yung tumbler, pare-pareho po yun. Para ho mga hydro flask ang ano niya. May mga pangalan po nila yon para hindi magkapalit-palit. Yun naman ho yung binibigay namin, yung innovative program namin. Yun yung iba ay pinipilit ho namin by next year, maiangat na namin na hanggang grade 7, hanggang grade 8. Kulang pa lang ho yung pondo namin eh. Pero kung kakayanin na ho namin, mabubuo na po namin yan lahat. Meron naman po kaming educational assistance sa mga bata. Tapos po yung mga nagne-nursing and midwifery sa SLSU Gumaka, may binabayaran po yung mahal. Kahit po libre yun dahil public na kolehiyo, may binabayaran po ang mga nursing students. Yun po yung RLE nila, yung Related Learning Experience, kasi nagpupunta po sila ng mga schools, ng mga hospital, RHU, may bayad po yun. Yung pong first year, second year ay 5,000, third year 10,000, yung pong fourth year 20,000 ho yun. Sinasagutan ho ng munisipyo yun. At every year po binibigyan namin sila. Sa Gumaka po hindi pa na distribute, pero may ine-expect po. Ang sa amin po sa local ay yung pong infrastructure project na 5 million at yung 5 million po na bigas. Yun po ang i-distribute namin. Galing po sa government equalization fund nila ng ating Panginoon. Although hindi po kami umapapel o umiepal doon sa mga distribution, yung pong mga tricycle drivers namin ay nakakuha na po. Ganoon na rin naman po yung iba pang mga naapektuhan, mga AIX, nakakuha na po. Pero hindi po namin sinasamahan o sinasalihan yung distribution. Hinahayaan lang po namin yung mga national government. Ang importante po doon, matanggap ng aming mga kababayan. Pero dito naman po sa aming bayan, yung pong pamasahe ay na-adjust. Pag tumaso ng ganito ang presyo ng gasolina, ganito ang magiging pamasahe. Naka-ordinansa na po yun. Kaya hindi na ho kami kailangang mag-meeting pa para magtaas ng pamasahe, lalo na sa tricycle. Nag-a-adjust na ho siya automatic. Kaya ang rami rin nung naapektuhan sa amin ay yung mga mananakay. Kasi nung naging 140 po ang gasolina, ang mahal ho ng pamasahe. Pero yun naman po mga drivers, hindi naman po sila masyadong naapektuhan dahil automatic kung tumataas yung aming pamasahe. Naapektuhan lang sila kasi mas marami naglakad.
dahil walang pamas. Well, ano po kami, automatic naman po ang senior ay member na ng PhilHealth. Kaya po yan ay automatic din. Meron po yan as long as mag-enroll na sila dun sa ating e-consulta. Yan po ay meron pong 20,000 na nakukuha sa PhilHealth. Hindi naman po sa amin, hindi na namin pinupondohan yon para mabigyan sila ng gamot. Kailangan lang ho nila yon, ikukunin lang nila ho sa RHU at yun po yung libre ng main pang-maintenance nila worth 20,000. Ang Gumaca po ay isang heritage town. Ibig sabihin, kami yung isa sa mga pinakamatandang bayan dito sa aming lalawigan. Even yung Lopez po, yan ay dating Gumaca, part ng Gumaca. So, meron ho kami fortress, panahon pa ng mga Kastila yan, itinayo, panglaban sa mga pirates na pumupunta rito. Chinese pirates. Meron, yung fortress o tawag doon Castillo, may mga kanyon ho yun nung una. Hanggang ngayon, nandiyan pa naman yung mga kanyon na preserve po namin yan ng aming mga kababayan. At yan po ay pinupuntahan ng mga bisita. Yung aming dagat, maganda ho mamangka, ganyan. Pero hindi po kami white sand, katulad ng iba. Pero ang tao po rito mababait. Kami ho siguro isa sa pinakamababa sa crime rate. Ang nangyayari lang ditong report sa pulis ay yung mga nagbabanggaan, nagkakasabitan, ganyan. Pero yun yung mga ibang personal na mga kaso o krimen, hindi ho masyado rito. Kaya safe, very safe po ang aming bayan. In terms of number of tourists, kumusta po? Well, marami, 3 ang fiesta namin. Yung pong San Isidro Labrador, yan po yung punong-puno ang tao namin dito. At hindi lang ngayon dahil nag-scale down kami sa preparation ng fiesta dahil nga po doon sa crisis. Pero every year po, punong-puno ang aming bayan. Basta San Isidro, yun po yung May 15, kasabay po yun ng ibang fiesta. Aranya at Baluarte po ang tawag. Yung pong Aranya at Baluarte, para hong tinatawag namin yung community pantry. Nung naus yung community pantry, nauna pa kami doon. Nakalagay ho sa isang arko yung mga prutas, gulay na produce ng aming mga farmers. 17 po yun sa buong bayan. At paglampas po ng prosesyon, pinapaagaw po yun sa tao. Ang saya ho nun, ang very festive, very Aranya. festive. Aranya at Baluarte po. Kasi po para yung nakaano ho siya, nakasabit doon yung mga produkto nila. At pagandahan ho ng dekorasyon yun. 17 po yun na iniikot. Tapos po, sineselebrate din po namin ang Our Lady of Peña Francia. Yun po ang aming second patron. Every September po yun. Ang dami rin pong pumupunta rito. At yung piyesta po ng bayan, which is also our Foundation Day, November 13, San Diego de Alcala. Ang aming pong simbahan ay isa rin sa pinakamatanda at pinakamalaking simbahan sa buong lalawigan. At katedral din po kami dahil diocese po ito. Nandito po ang obispo sa aming bayan. Meron din po kaming mga kuweba at iba pang mga pwedeng puntahan ng mga resorts dito sa aming bayan. May Anong ano dito? pong product na may pagmamalaki? Very famous po kami sa banana chips. Masarap po yung aming banana chips. At yung pong aming tikoy. Pero ang dami na rin ng mga ibang produkto dito na produkto ng mga farmers. Yung pong suka, meron na rin kaming kakao, yung mga tableya, meron na rin po yung mga herbal medicines, mango products, meron na kaming mga mango candy. Ang dami ho, masipag ho yung aming mga farmers na nagagawa ng kanilang mga iba't ibang produkto. Well, kami po ang center ng ng ekonomiya sa 3rd and 4th district. Nandito po ang mga bangko. Ang aming pong palengke ay parang mall kasi 3 floor siya. Kaya ko po nabanggit yun. Nandito rin po ang mga national offices. Nandun po ang PhilHealth. We are also, doon na rin magbubukas ang NBI, ang SSS, ang BIR po nandito rin. Mga national offices po nandito rin sa Gumaca. So kung nahati nga ho ang Quezon, ito po ang Kapitolyo. We are a first-class municipality since matagal na po. Kaya dito po sa area ng 3rd and 4th District, yung economic, historical center ang aming bayan po. Kumusta Mayor dito yung fishing activity? Opo. Meron ba illegal dito? Bawal na bawal po sa amin yun. Ang buong Lamon Bay area po ay na-declare yan dahil na rin po dun sa 8550 na 15 kilometers from the shore. Wala pong 15 kilometers ang pagitan ng Gumaca and yung island ng Alabat. So ibig sabihin ay dapat lahat yan bawal ang commercial fishing. Kaya dito po sa bayan namin napakahigpit po na magpatupad. At meron din po kaming protected area dito na 10 hectares. Kung nadaanan nyo po yung maraming kainan doon sa Kalumangin, Barangay Kalumangin, yung harapan po noon 10 hektarya po yun.
pinoprotektahan po namin yun. Walang nangingisda ron, walang bawal ang any activity doon. At ngayon po, buhay na buhay yung mga corals doon. Kasi silip lang ho ng BIFAR na mga divers at nakita ko nila na thriving at buhay na buhay ang mga corals na kung saan doon naman namamahay at nangingitlog ang ating mga isda. So yung pong area na yon, meron na nga daw malalaking mga lapu-lapu na nakikita doon. Kaya alam mo, kailangan mag-stay lang sila ron. Kasi pag lumabas na ko doon sa 10 hectare na protected area namin, pagkain na po yun. Mahuhuli. So walang nahuhuli ka dito mga buli-buli? Wala akong nagtatangka dito. Pero meron nung nahuhuli. Lalong-lalo na pag maulan, yung malakas ang alon. Pero hinuhuli ko ng bantay dagat namin yan. Nabigyan na rin ho namin ng bantay dagat namin ng sarili nilang malaking bangka. Ito po, malakas ang makina, malaki. Kahit malaki ang alon, kaya nilang sumugod dyan sa gitna. Kasama ang police, maritime, ay very, sila, tutok na tutok ho sila sa ganitong mga programa. Yung design niya na ginawa ng DPWH, marami ho ang na-aksidente. Although, pag nakita nyo naman ho yung report ng police, halos lahat ng aksidente ay dahil sa mechanical problem. Meron nung isang bus dyan, nawalan ng hindi nag-i-start. So, ang ginawa niya, dahil pababa siya, yung nakakambyo tapos kinakadyot niya, hindi siya nag-start. Nung nawala na siya ng start, hindi na siya nagpreno, kaya diretso siya sa bangin So mechanical and human problem usually. Ang paliwanag din naman ng DPWH, mas matarik po papuntang Baguio kaysa dito sa amin. Pero bakit dito nagkakaroon ng hindi makadaan ng malalaking truck? So sinasabi nila na dahil yung mga trucks ay overloaded. Pero dahil wala tayong weighing bridge dito na nadadaanan para matimbang yung mga trucks, wala rin. Hindi rin mo masasabi kahit sa tingin lamang na overload yung truck. So marami yung ganong kaya kailangan marami pa ko silang gawin. Unang-una, mag-mitigating measure ho sila doon na kung magkaroon man ng aksidente, hindi ho magkakaroon ng pagkawala ng buhay. May iba ho dyan, reckless din naman dahil siyempre una, hindi sila sanay. Kaya lamang ho, medyo matarik talaga at hili siya, no? Pataas, pababa. Kapag hindi ka sanay, medyo mahirap. Kaya kailangan talagang ingat. Ingat na ingat. Kung makikita nyo, yung mga kotse doon dumadaan, yung mga private cars, yung mga trucks dito sa amin kasi hindi nila kayang ahunin yung diversion. But nandun na ho yun Diba? Kailangan na lang dagdagan na lang yung mga mitigating measures nang hindi magkaroon ng aksidente pa. Pero usually pag nakita niyo yung papel ng ng police, human error at mechanical error Hindi error ng kalsada Mayor, kami maki-update lang doon ilang percent na yung construction ng inyong pong bagong munisipyo at saka sa inyong bagong palengke. Yung palengke po ay siguro ngayon mga 90 or 95% na. May mga dagdag na lang po, kaya next year may pondo pa kumukuha from the national government. Nagpapasalamat nga ako kami noong ito in-spearhead ni Governor nung Congresswoman pa siya, Dr. Helen, at pinagpatuloy ni Kong Mike. May mga senators din po nagsipag-ambagan dyan at matatapos na ho yung pangarap ng mga taga-Gumaka na 3 floors, no? Yan po may elevator, may escalator, at ngayon po nag-ooperate na nga yung PhilHealth dyan sa 3rd floor. So, excited ho kami na mai-turn over na nila sa amin yan. Yun naman pong munisipyo, nakakuha rin po tayo ng national funding dyan. At ito po ay maliit lang na munisipyo. Hindi po siya yung lahat namin ilalagay doon. Gusto pa rin po namin na i-develop ang munisipyo namin dito sa amin. Yung pong may area kami na pagtatayuan, hindi namin ilalabas. Pero ang inilipat po namin doon, yung mga hindi naman kailangan na nandirito sa gitna ng bayan. Like yung engineering, yung sanitation, tsaka yung agriculture. Doon ho nakalagay sa may panikian, sa may diversion road. Pero yung ibang offices, palalakihin na lang ho namin dito. Tataasan na lang ho namin yung gagawin namin gusali para po ginagawa sa Manila na in-city yung kanilang pag-extend ng kanilang munisipyo. So kung makakuha kaming pondo for 4 to 5 floors na isang building, mas maganda ho at mas madali. Doon naman po sa Mayors for Good Governance, inumpisahan ho namin ito bilang hindi organisasyon kundi isang movement ng lahat ng naniniwala na mas tama na na gumawa ng mabuti kaysa yung mga nakasanayan lang ng nakaraan na wala nang pagtingin sa kaayusan sa kaperahan. Ang aming pong bayan,
declared po kami lagi po kaming SGLG, Seal of Good Local Governance, at lagi rin po pang-apat na ho naming taon na binibigyan ng Commission on Audit ng unmodified rating. Ibig sabihin yun po yung highest rating na binibigay ng COA, at iilan din lang pong bayan na nakakakuha niyan ay talaga naman pong ginagawa namin. So kaya kung pinagmamalaki yun, sumali po tayo at nagkasama sa mga nag-umpisa ng Mayor's for Good Governance dahil gusto nating ipagmalaki na kahit kasali ka ron, ginagawa rin naman mo namin sinasabuhay yung mga dapat gawin ko. Actually, yung ginawa nila yung geohazard assessment, di naman sila bumaba dito. Yung ginawa lang nila, tiningnan lang nila yung elevation, tapos parang minapa nila sa table nila yung buong Pilipinas diba? So ngayon may maglalabas ng warning, ipadadala sa mga cellphones natin na rainfall, orange rainfall, mag-ingat sa hazard, tapos sasabihin ito ang mga barangay na babahain. Yung po mga nilalagay nilang barangay, wala ho sa tabi ng dagat nasa bundok sabi ko, pag yan binaha, lubog na kami. Diba? Sasabihin, 3 meters ay tataas, nakalagay doon barangay Villanaba. Yung Villanaba po, bundok yun So, ibig sabihin sana, yung ginawang assessment ng national, tinignan talaga, bumaba talaga, para makita nila alin talaga yung binabaha. Dito po sa amin, before po, may mga ilog kami tumataas pag high tide kasabay ng ulan, nagbabaha ang barangay namin. Pero doon po sa mga flood control projects na ginawa ng DPWH, nasolusyonan na po yun. Hindi na po nagkakaroon ng baha dito. Kaya doon po sa aming pagkakaalam, lahat po ng ginawa dito ng DP ay naipatupad naman po. Wala kaming ghost. Wala kaming gano'n. Although hindi naman namin project yon, pero sa lahat na nakita namin, nagkaroon talaga ng solusyon yung pagbaha sa amin. Wala mo bang pahiwatig yung NGB na i-reassess o magkaroon Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi pati yung mga hilly portion namin, dineclare nila na hindi pwedeng lagyan ng bahay. Kaya halos gumaka ganun Yun yung quick reaction nila nung nagkaroon ng pagguho sa Antipolo, yung Cherry Hill, di ba? Pagkatapos nun, dineclare na lang nila yung lahat ng mga hill, hindi pwede. Akala ko si Cherry Hill, artista Mayor, may karagdagan pa kayo mensahe at sa inyo po ang pagkakataon. Salamat sa pagbisita at alam ko naman lahat ng punong bayan, lahat ng lingkod bayan, ang gusto niyan ay ayusin ang kanilang mga bayan-bayan. Lahat magagaling. Kaya naman ang kailangan lang natin, tulungan sila at iparamdam sa kanila yung ating pagmamahal para maramdaman din naman natin kung paano sila magmahal sa inyong mga sarili-sariling bayan. Lahat yan. Yan ang pangarap. Huwag sirain ang pangalan nila at pagandahin palalo ang kanilang pinaglilingkod. Salamat.